Update lang sa pinaka annoying problem ng Rusi Classic 250 Fi, yung RPM drop, yung namamatay yung makina. Yan. Halos na try ko na yung mga pwedeng solution sa kanya, yung throttle body cleaning, which helps, yung SGS version 3. Naka-follow ako dun sa Rusi 250i na group. Trinay kong i-search yung RPM drop and anong mga possible solution doon. Madalas na sinasabing solution, throttle body cleaning. May iba magpalit ng TPS, yung throttle position sensor, magpalit ng absolute pressure sensor, yung map sensor. Hindi consistent yung mga solution na nandun sa group. So wala talagang malinaw na diagnosis kung ano ba talaga yung problema, bakit ba talaga nagkakaroon ng RPM drop, bakit ba nag-stall yung makina. Yung experience ko, wala rin talagang malinaw na diagnosis sa mga pinuntahan kong mekaniko. Yung recently na na-encounter ko sa kanya, hindi ko nagamit itong motor siguro mga isang buwan or isa't kalahating buwan na hindi ko siya nagamit. Naka-tenga lang siya dun sa bahay. So nung nagkaroon ako ng time na mag-ride ulit, nag-start naman siya, one click pa rin kasi okay naman yung baterya nito. Then ni-ride ko siya for about 500 meters lang siguro from bahay. Then namatay bigla yung makina niya. Ano siya yung mag-arangkada ka, pag minor mo, na parang hihinto ka, 'di ba? Mag-minor ka, tapos pag arangkada mo ulit, walang gas, hindi bumibigay yung gas. Suspecha ko baka natenga lang talaga. So sige, i-ride ko na lang papunta ng Rusi Karuhatan. Mga 2 kilometers din na drive yon. Ganon pa rin talaga yung experience ko na pag nagme-minor tapos arangkada ka na ulit, wala siyang gas, nawawala yung gas niya. So hindi responsive yung throttle niya. Ayun, nakarating ako ng Rusi Karuhatan, pinadiagnose ko. So ang default nila doon is linisin yung throttle body. Then ganun pa rin, walang nangyari. So tinanong ko sila kung anong possible na dahilan, bakit ganon. Wala rin talaga silang malinaw na sagot. Walang diagnosis whatsoever na itong dahilan yan, itong ganito, ganyan. Walang ganon. Cut the story short, hindi siya na-solve. So inuwi ko lang yung motor. Last resort ko si Sir Ricky, Kono Side. Kinontak ko si Sir Ricky, so sabi niya dalhin ko lang doon sa kanila para para ma-check yung unit. Galing ako ng Valenzuela, ang Kono Side is nasa Marikina. Nag-hire na lang ako ng bike hauler. Lagay ko dito yung page nila or screenshot siguro nung page nila. Reasonable yung yung presyo niya, hindi naman siya sobrang taga. Kasi may isa ako na contact, presyo niya is 3,500. Medyo mahal. So ayun, pinaholing bike hauler ko siya hanggang Konoha East Side. And doon nga nag-usap kami ni Sir Ricky. Sabi niya yung mga unit ng Rusi 250 na Fi, parang meron daw expiration. Ang pinaka nirecommend sa akin ni Sir Ricky ay mag-convert into carb, kasi wala rin siyang ma-offer na ibang solution para mabalik siya dati yung nito, yung performance na hindi na mamamatay, hindi na kakaroon ng RPM drop. Ang problema lang sa carb conversion is yung budget, syempre. Dahil medyo mahal sa kanila yung full conversion ng throttle body. Papatak parang 23,000. Ganon, 23,000 plus for the full carb conversion. Ayokong gumastos ng ganong kalaki para sa dito sa motor, kasi magkano lang naman tong motor, it's less than 100,000, tapos gagastosan ko ng 20,000 plus. Medyo hindi yata maganda yung math nun. Yun yung in-offer niya initially. Another option, carb conversion pa rin, pero yung mas mura, yung hybrid yung tawag nila. Itong hybrid na to, hindi siya ino-offer officially. Sabi ni Sir Ricky, mga pangatlo pa lang
ako na gagawa nila nitong hybrid na carb conversion. Ito yung presyo niya, yung hybrid is 12,000. So kalahati nung full carb na conversion. Ito sigurado siya na masosolve yung RPM drop issue ng motor dahil karburador na siya wala nang mga pumapalyang sensors etc. Ayun, wala naman akong choice kaya pinagawa ko na. Hindi ko rin alam paano ko siya iuuwi kung hindi siya maayos. Ipapahuling ko siya ulit tapos matatambak na to sa bahay pag hindi ko pinaayos. Iniwan ko na itong motor doon kasi sabi ni Sir Ricky mga hapon or gabi niya magagawa. Tapos pag ginawa niya kasi ito daw, sabi niya dapat tuloy-tuloy balikan ko daw kinabukasan hapon. So ayun, natapos nga ng hapon, mga alas 2 nag message si Sir Ricky na okay na yung unit, tumatakbo na ulit. So tatanong nyo ano yung ginawa sa kanya. Pinalitan siya ng carburetor. Yung tangke, binutasan nila yung tangke sa ilalim dahil syempre yung magsusupply dun sa carburetor meron talagang imo-modify dun sa sa tangke. Oxygen sensor tinanggal na. Ang pinalit sa kanya tinakpan lang siya ng lumang spark plug. Then yung spark plug niya genuine part ito ng hindi ko alam kung anong brand na sasakyan, pero pang sasakyan daw yung spark plug nito. Spark plug nito is modified din. Wala talaga daw mabibili na ganito. Pinasa niya lang yung pinaka tip para magkasya. Yun na. Tapos na yung conversion, na drive ko na siya. Okay naman, maganda yung response ng throttle niya. Kung nung dati yung from stock tapos nagpa SGS ako, medyo lumakas na yung takbo niya. Ngayon nung pina-convert na sa carb, mas kaya niyang mag-overtake. How about yung quality nung gawa? May improve pa. Yung ginawa nilang petcock, ilang beses siya nag-leak So yung unang beses na nag-leak siya, binidyo ko siya, tapos sinend ko kay Sir Ricky. Sabi niya kung may time daw ako, daling ko doon kasi leak lang naman daw. Minor lang naman daw yung leak. So dinala ko siya ulit, tapos ni-repair niya yung leak. Okay na ulit. Ayun, kinabukasan may leak ulit. Sa ibang part naman siya lumipat. Medyo malayo kasi yung Marikina. Ako na lang nag-repair. Ayun, ang dahilan kasi napunit yung hose. Parang punit yung huso niya. Tapos lumaki yung punit na yon, naglilig na. After matenga ulit siya, pag check ko ulit, magra-ride sana kasi kami, may leak ulit. So ang leak naman niya yung nakakonekta na sa carburetor. Punit din yung fuel hose. Ako na lang din nag-repair. Kaso dahil nga parang medyo matagal na yung leak na yon, naubos yung gasolina ko. Sayang yung gasolina. So ayun, sa quality department, yun yung naging issue, yung mga leak ng fuel hose. May room for improvement naman. Just to give you an idea ng ano yung tinanggal doon sa motor at ano yung pinalit. So ito yung FI body ng Lucy Classic 250i. This is a stock FI body. So lahat po ng mga sensor na nakakabit dito, stock yan. Nilagyan ko lang din ng label kasi hindi ako familiar dun sa mga parts ng FI body ng Lucy Classic 250i. Yung mga presyo niya approximate lang, so hindi siya yung eksaktong presyo. Na-search ko lang to via internet yung mga presyo niya. Munahin natin tong TPS, the throttle position sensor. That's around 2,000. I think sinesense niya yung position ng throttle, kung gaano siya ka-open, kasi andun lang din siya nakatutok naman ayan, dun lang din naman siya linya. Ito yung kadalasan na sa page na nakikita ko na madalas nilang pinapalitan. Basically yung mga parts naman na to madali lang siyang palitan, nakatornilyo lang naman. Next is yung IACV, idle air control valve, 1,800.
tinutornilyo lang din yan. Ito yung may mga madalas magkamali. Natatawag nila to pareho TPS din to. So I'm not sure kung alin ba talaga, pero based dun sa online search ko, this is the idle air control valve. Ito yung throttle position sensor. Next, fuel injector. Around 1,900 pesos yan. Nakatornilyo lang din. So madali lang din talaga siyang palitan. Next is ito sa kabila. TMAP, thermal and manifold air pressure sensor. So not sure pa iba-iba yung ibig sabihin ng acronym na yan. So ayan yung apat na sensor na nakakonect dito mismo sa FI body ng Rusi Classic 250i. And may isang sensor pa. Very familiar ang lahat siguro dito, yung O2 sensor, around 1,500. Ito na yung bago eh. Ito yung in-order ko sa Rusi. I-check ko na lang yung resibo, nawawala kasi pag mahanap ko kung magkano talaga yung bili ko dito. Pero yung in-order ko to sa Rusi Karuhatan, sobrang tagal dumating. I think pinabot ng 3 linggo bago siya dumating. So yan, ito yung O2 sensor. Yung other na mga binaklas doon sa motor, fuel hose na may fuel filter. Yan. Sinerch ko lang din kasi di ko alam kung ano ang tawag dito, pero fuel filter yung lumalabas sa internet. Tapos yung throttle cable, yung stock na throttle cable na okay pa to, 3 years, di naman siya naputol, tibay nga eh. Ayan, so pinaklas na rin siya, pinalitan na. And rubber gasket, mga fittings. Nakita ko lang din sa inyo kung ano yung tsura niya nung pinalitan na siya ng carburetor. Tanggalin din natin ito. Ayan, so carburetor na to yung pinalit sa kanya, naka open carb. Okay naman yung takbo, hindi naman nagkakaproblema. Ingat lang pag maglinis ka ng motor kasi baka pasukin ng tubig. Also yung mga lusong-lusong sa baha, ingat lang din. Itong air filter box, wala na talagang purpose. Ayun yung so ito yung left side. Ito pinutasan sa ibutas yung ano, pinutasan yung tangke. Ayan, fuel filter, tapos connected to dun sa carburetor. Ayan, so ito yung sinabi ko na nag-leak kasi yung hose may punit, ganyan. Ito meron cable dito, pangit lang yung handle eh, di ko pa napapalitan. Ito yung choke, kung mapapansin nyo dito pa rin yung mga kable, pero wala na siyang silbi. Tapos yung iba andun, na iwan lang yan sa loob, nandyan pa rin. So ayun yung pagkakaiba niya from ganito na FI body to carburetor. Ito pa pala, pag in-start nyo tong motor, dahil nga wala na siya nung FI body, carburetor na siya, hindi na siya tumutunog yung fuel pump, magpa-pump siya ng gasolina. Ito wala na eh. Wala lang, ganun lang siya. Wala siyang tunog. My recommendation, if same kayo nung sitwasyon ko na hindi na tumatakbo yung motor, na delikado na siya patakbuhin, more than 3 years na din tong motor, by all means, yes, ipa-convert mo na lang siya sa carb kasi chances are talagang may problema na yung mga sensors mo, and hindi lang siguro isang sensor. Kung bago pa lang naman yung unit mo and nakaka-experience ka lang ng mga RPM drop,
Yun, maybe experiment, no, dun sa pagpalit ng mga sensors na nabanggit ko. Baka naman umokay. And kung umokay naman, share mo na lang din. Baka makatulong pa sa mga Rusi Classic 250i owner. So yun lang naman na share ko lang. Hopefully makatulong dun sa mga matinding problema na talaga ng FI. It's always up to you kung gusto nyong magpa-convert ng carburetor. Basta ngayon mas enjoy siyang gamitin sa long ride, sa traffic, hindi na nagda-drop yung ano niya, yung idle na parang mamamatayan ka habang nata-traffic. Pangit pa naman ang pakiramdam na gano'n, di ba, na naiipit ka sa traffic tapos parang mamamatay yung makina mo. At this point, I wish lang na sana si Rusi, sana sila mismo yung nakakaalam ng solution dun sa mga problema nitong motor. That should be the case kasi galing naman sa kanila tong motor eh. Well, it's a good thing na marami ring mechanic na yun, kayang solusyonan tong mga ganitong problema. Ayun, yun lang. Uwi na. Yep. Full tank kuya, 95. Okay na yan kuya, matik na. Okay na yan. Ay, meron. Pwede ko ba ipambayad yung points? May points na to eh. May 600 pa eh. 4.31. Ilang mo na. Check muna natin. So 142 divide 4.31. Oh, 32.9. For the longest time, ang konsumo ko 25 km per liter. Ngayon naka ano ako, 32. That's good. That's good. Uwi na. Reset muna natin. 0. Tumipid in fairness, 32.9 o 33 kilometers. O sabi mo na, kahit 30 km per liter, goods na ako dun. Kasi 25 km per liter lang to eh. Not bad.